Breaking news mga kababayan, ako po, PRRD. Talagang napipinto ang pag-uwi. Talagang naka-ready na, naka-impake na ang mga gamit. Grabe mga kababayan. Talagang nililinis na ang kulungan ni Tatay Digong. Matinding balita ito. Ang mga taga Davao nagre-ready na ng pasalubong na durian. Ihanda ang lechon, mga kambing na ihahanda. Nako mga kababayan, magandang balita ito. Napalundag si Sara Duterte dito. Mga kababayan, totoo kaya ang balitang ito? Pakinggan po natin kasi yan ang mga kumakalat na balita. Nakita nyo naman itong impeachment ni Sara. Binasura ng Korte Suprema na yung mga kritiko na mga anti-Duterte na talagang gusto nilang mawala ang mga Duterte nag-iyakan. Lalong-lalo na si Tito Soto, pati si Bonjing. Nag-iiyak na mga kababayan, sila De Lima, nagkasapa ng panibagong impeachment na kaso. At merong banta sa mga 15 na West. Aba, binabantaan ng 15 na West mga kababayan ha. Nako. So eto na. Attorney Trixie Cruz, merong matinding balita dito mga kababayan. Ano kaya ito? Ito kaya ang matinding balita kay PRRD na uuwi na talaga ito? Pakinggan po natin mga kababayan, ano ba ang totoo? Para maliwanagan tayo, tapusin yung video hanggang dulo. Okay? Of course, papasok ang Korte Suprema dyan. Kasi this is the first time na ganito ka blatant at kitang-kita natin yung paglalabag ng karapatan ni VP Inday sa due process. Kahit si VP, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot o mag-explain. Alam natin sa saligang batas may tinatawag na procedural due process. Kailangan binigyan siya ng kopya ng reklamo. Kailangan binigyan siya ng pagkakataon i-explain. Kung hindi rin lang narinig ng mga kongresista yung explanation, uulitin ko yung tanong, what were they voting for? Wala kang kopya ng reklamo, wala kang kopya ng ebidensya, hindi man lang sila rin nakapagtanong kay VP o ipaliwanag mo nga to o anong nangyari dito. Walang ganon. Very, very basic yan sa ating saligang batas. If anybody here is to blame, ano yung titignan ninyo na punot dulo nito? It's the actions of the House. Ngayon pala yung anniversary ng pagkakaratipika ng 1987 Constitution. At napag-uusapan yung Constitution nga at Constitution Day. Last week po ay nagkaroon po ng pagpapatibay sa una nilang desisyon ang Korte Suprema na unconstitutional yung pag-file ng or yung proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero pumalag dito po si Tito Sen Soto, kaugnay nga po dito dahil sabi niya nag-overreach daw, sad day daw para sa mga constitutional law student at mga professor at imposible na raw po ang impeachment. Ano pong masasabi niyo ukol po dito, attorney? And take note, unanimous po yung desisyon ng Korte Suprema, hindi nagbago yung kahit isa man lang, walang nagbago ng desisyon nila nung una po, attorney. Well, may karapatan naman lahat tayo, pati mga senador, magsalita at magpahayag ng kanilang mga saloobin. So nakikita natin dito ay posible nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. So alam natin na baka naman may emotional investment siya doon sa outcome. Kasi hindi naman ito ang unang beses na ginagawa ng Korte Suprema na magklaro ng mga rules ng isang co-equal branch. Trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-decide ng mga issues of grave abuse of discretion pagka may violation ng karapatan doon sa saligang batas. So, ang tingin ko dun sa pagpupuntirya ng ating Senate President ay yung pagklaro ng mga rules kung saan halimbawa lahat ng modalities ngayon
ng pag-file ng impeachment ay kailangan dumaan sa ah, Committee on Justice. So hindi ito ang rules ng 19th Congress, sila mismo po ang gumawa ng mga rules na ito maaga pa lang sa termino nila. So ibig sabihin, yung kaso ni VP Inday ay dapat dumaan sa Committee on Justice. So nandun yon sa rule number 2. So ngayon, sabi ng Supreme Court, dahil hindi naman pre-provide ng House yung pagliliwanag ng rule na yon, kailan aakyat ang modality na one-third vote, yung direct vote, sa Committee on Justice. Kasi ang pagkakaintindi ng karamihan ay kapag nakapag one-third vote ay pupunta na Senado yung impeachment. Ang sabi ng hukuman, ito yung pagkakataon kung saan ang Committee on Justice, i-determine lang nila kung nais sa katuparan ang pag-observe ng due process doon sa pag-secure ng one-third vote. So, hindi naman po ito nanggaling sa wala. Pero kung magalit si SP, parang nagunaw na yata ang mundo. O, kita nyo mga kababayan, yung mga banat kasi ni Tito Soto wala sa hulog. Di ba sabi na rin ni Attorney Panelo, ignorance overreach, walang alam, bakit mo sinasakop ang hindi mo linya? Ito ang mga sinabi ng mga kataga ni Panelo na dating legal advisor ni Tatay Digong. Hindi mo ito linya, Tito Soto. Tumigil ka, ignorante. Kaignorantehan ang pangingialam na hindi mo naman linya. Bakit? Abogado ka ba? Abogasya ka ba? Pumasa ka ba ng bar exam? Kung makaasta itong si Tito Soto, talagang sukdulan ang kanyang galit, ang kanyang hinanakit sa Korte Suprema. Bali-balita nga mga kababayan, kaya nagagalit ito kasi nga, pangarap niyang maging vice presidente. Kung sakali si Sara ito ay masibak, matanggal dahil po sa impeachment. Kaya dito mga kababayan, supalpal ngayon sa mga justice, kina Panelo, maraming galit na Korte Suprema mga kababayan kasi sinasabi ni Tito Soto, palitan na ang konstitusyon, hindi na nararapat ito. Sinasabi pa ni Tito Soto, mahihina daw ang kokote ng mga basher niya. Wow! Galing! Galing ni Tito Soto, ang galing. Nagmayabang na naman. Yun, syempre, galing-galingan na lang yan mga kababayan pag wala nang may sagot. Yan ang sabi ng mga komento dito. Siguro, iniintindi na lang ng karamihan na frustrated lang si Senate President. Pero yung mga observations niya na overreach at saka judicial legislation, malaking debate yan sa mga abogado at karamihan ay sang-ayon sa ginawa ng Korte Suprema. Lalong-lalo na unanimous yung decision. Opo, ang sabi niya ka rin kasi sa mga previous na interview niya after nga nung desisyon ng Supreme Court, para talagang nilagay na niya sa isip niya na mali yung ginawa ng Supreme Court ng 13 mga mahistrado na ito, at yung pagkakamali na ito ay maitatama lang sa pamamagitan ng tsa-tsa. Yung ganun pong klase po ng mga hakbang na dahil frustrated ka, dahil hindi sumasang-ayon doon sa iyong pinaniniwalaan, tsaka ka or kaya ka gagawa ng tsa-tsa dahil nga doon po, attorney. Kumbaga parang hindi rin yan nire-respeto yung yung sa Supreme Court natin or sa judicial po natin. So you're on YouTube watch. Ayan mga kababayan ko. Ano naman sinasabi ng mga komento dito? Nako po, yari na naman. Mukhang yari na naman nako. Hindi dapat inuunawa ang reklesan at kabubuhan ng isang SP President. Nako po mga kababayan ko. Yes, magtsatsa na, alisin at ipagbawal na lahat ng abusado at bobo sa Senado at Kongreso. Sabi ni Ferdinand Adriano, kapal na mukha nito.
ni Bulaga, nag-astang magaling, di naman abogado, wala naman alam, nag-aabo-abagodohan lang ito, hindi naman nakapag-aral. Nakakatawa nga naman si Admar, school bukol mag-apply sa SC, halaka mga kababayan, may masama binabalak ang admin nito at SC. SC pa ang sinisisi ni school bukol at ni Kim Bonjing. Matagal na talaga nilang magtsatsa at gusto talaga nilang mawala ang Korte Suprema. Grabe talaga. Nako mga kababayan ko, matindi po itong binabalak nila ngayon. Gusto nilang magpalit ng constitution para mawala ang Korte Suprema, para mabago. Nako mga kababayan ko, yari na. Matindi ang balak nila. In this case, oo, dahil nga ang ordinaryong mamamayan kapag frustrated, posibleng mag-social media, maglabas ng saloobin, minsan susulat ng letters to the editor, minsan, di ba, kakausapin mo ang mga kaibigan mo. Pero kapag ikaw ay isang legislator, edi gagawa ka ng paraan, masunod lang yung frustrations. So dito nakikita natin may form of balancing ang demokrasya natin. Sa ginagawa ni Senate President na maraming hindi sumasang-ayon, ay nakikita na nagpapakilala siya kung anong klase, anong turing niya sa kanyang pagiging legislator. Nagagamit ito sa kanyang sariling pananaw or agenda. At ang demokrasya natin allows yung mga tao to also express their side at ma-express yung kanilang disagreement kay Senator Soto. Gayunpaman, kung pipilitin nila ang isang unpopular na stand, kumbaga magbabago ka ng saligang batas, ang basic charter ng ating buong sistema, para lang dahil hindi ka lang sang-ayon sa isang desisyon ng Korte Suprema, then para itong, how do you call this, nakikita ng mga tao that this is the kind of legislator you are and it will work possibly against him sa eleksyon. O, kita nyo mga kababayan, hindi ka lang sumang-ayon, ayaw mo lang ang naging desisyon ng Korte Suprema, tapos ayan na, sasabihin mo, palitan na natin ang konstitusyon, hindi maaari ito, hindi nasunod ang gusto ko. Bakit ganito? Walang disenteng ginagawang desisyon, hindi nila sinusunod ang gusto ko. Gusto ko ang masunod, gusto ko. Sabi ni Bulaga, mga kababayan. Ayun, binakbakan siya ng mga abogado, gaya ni Atty. Panelo. Ignorance, overreach, wala kang alam, hindi ka abogado. Bakit mo sinasakop ang hindi mo teritoryo? Teritoryo namin ito, abogado kami, ikaw hindi ka nakapag-aral. School bukol ka, ni simpleng batas hindi mo alam. Gumagamit ka lang ng legal luminary na binabayaran mo para ipaintindi sa'yo. Tapos ngayon, sasabihin mo, babastusin mo ang Korte Suprema, hindi mo sinusunod. Ay ignorance, overreach yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sabi ni Panelo, mga kababayan ko. Ano bang sakto na sinabi niya, mga kababayan? Eto po. Magugulat po kayo dito kay Panelo. Mga kababayan, magugulat kayo dito. Ito ang sabi ni Panelo. Talagang nanggigil si Panelo dito. Walang alam ito. Ito mga kababayan, no? Mukhang ang ibig sabihin ni Soto ay ignorance overreach. Hindi ka abogado. Huwag kang makikialam sa issue na para sa mga abogado. Binabalandra mo yung kakulungan mo sa batas. Kaya ang termino, ignorance, overreach, move on ka na. Sabi ni Panelo, mga kababayan. Umusok sa galit itong si Panelo. Huwag kang umastang abogado. Naku, yari na. Doon pa lang, sablay ka na, sabi ni Panelo eh. But on the other hand, kapag naman yung i-draft nila
o yung pag-undertake nila ng pagbabago sa saligang batas ay labag rin naman sa sariling charter, hindi tama yung modality o kaya hindi enough yung mga votes and so on, may corrective mechanisms rin. So, ang pinagtataka ko, bakit saligang batas kaagad ang gustong ibaguhin ni Senator Soto, samantalang ang sinasite ng Korte Suprema sa saligang batas ay yung mga karapatan at yung mga mismo kung ano yung nakalagay tungkol sa proseso ng impeachment. Ano ang gusto niyang ipasok? 'Di ba? Bakit saligang batas? Maaari naman gumawa ng rules ang House of Representatives na mas nasasang-ayon sa tingin nila na paraan subject dun sa interpretation o dun sa opinion ng Korte Suprema dito sa kaso ni VP Inday. O, kita nyo mga kababayan, hindi lang nagustuhan, palitan na agad ang konstitusyon. Anong klaseng utak yan? Sabi ni Attorney Trixie. Ano yun, magaling ka? Pinapasok mo ang hindi mo lugar, teritoryo ng mga abogado yan. Hindi ka naman abogado. Diyos ko Lord, mga kababayan. Kaya galit na galit ang mga tao dito kay SP Soto. Mukhang sinaniban ng kayabangan. Gusto ba namang magretiro na ang mga horado? Na wala daw disenteng desisyon sa ginagawa? Nangihimasok daw, binabago daw ang konstitusyon. Ay baguhin na natin, sabi niya. Oh. Di ba umuugong yung kudeta? Ang nakikita daw niya na dahilan, mahigpit daw siya. Bilang Senate, President, hindi daw niya pinapayagan na basta-basta mag-insert sa budget ang mga kapwa niya senador. Sa tingin mo, yun ang nakikita? Yun bang dahilan o yung isang kamangmangan? Dahil hindi mo ginagalang ang Korte Suprema, kaya gusto ko nang ikudita. Yan ang sabi ng mga tao, mga kababayan ko. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, magkomento kayo. Kung ganito ang mangyayari, mga kababayan, si Tatay Digong uuwi na talaga ito. Kung si Sara Duterte talagang tuluyan ng mabasura, nabasura na nga at sa 2028 at maging Pangulo ito, at si Senador Marcoleta ang maging Vice Presidente, alam na, uuwi na si Tatay Digong, ihanda ang lechon at baka na ihahanda sa piyesta. Mga kababayan, salubungin natin na may daladalang lechon. Pupunta talaga ako sa Davao, mga kababayan, para salubungin ito at idala ko ang lechong baka. Yan ang sabi ni Jason Sonsa ng Camarines Norte. Dating tangalista. Dating loyalista pala. Ngayon, ayaw na maging tangalista. Mga kababayan, dating bobolista, ayaw na. Natuto na at nagising na. Naligo na. Kasi mga tangalista hindi naliligo. Uto-uto. Yan ang sabi ng mga komento. Sabi ni Cedric Alcantara ng Pasig City habang kumakain ng kamote. Nangamote ang utak kung ano-anong iniisip, sabi niya. Kakalabanin pa ang korte. Supremer ka ba? Sabi, Okay, for transparency, for a better democracy, mabuhay po. This is the Wonders Philippines. Salamat po sa inyong suporta. I-like, i-share po ang ating video at i-subscribe. At i-komento kung taga saan po kayo. Okay, salamat po.